Nandito tayo ngayon sa Mitchellstown. Meron tayong interviewin na isa nating kabayan na isa-share niya lang yung kanyang trabaho dito. And ano ba yung overall na buhay niya as a piggery staff dito sa Ireland. Ito po yung aming mobile home. Sa farm kami nakatira. Ito po yung aming farm. Pig farm po, babuyan. 2 bedrooms and 2 toilet. Tara po, tara. Ito po. Ito yung aking kwarto. Nagbibigay ako ng similya sa inahing baboy. Ang 50 euro namin per week ay umaabot na ng almost 2 weeks. Nakakabili na po kami ng mga gusto naming pagkain. Mahirap yung trabaho. Sa akin kasi mahirap din kasi iba yung trabaho dito sa sa abroad talaga eh. Hello guys, welcome to the vlog. Nandito tayo ngayon sa Mitchellstown, isa sa maliit na town sa County Cork dito sa Ireland. Meron tayong kabayan na bibisitahin. Nagtatrabaho siya dito sa isang pig farm and ito yung kanilang compound. So dito siya nakatira, dito sa trailer na to. Trailer ba tawag dito? Isa-share niya lang yung kanyang trabaho dito and paano ba yung buhay niya dito sa Mitchellstown. And ano ba yung overall na buhay niya as piggery staff dito sa Ireland. So malalaman natin yan dito sa vlog na to. So sana panoorin nyo and sana may makuha kayo dito sa vlog na to. So tara. So ano pangalan natin? Eugenio J. Prila po. Ano ang trabaho natin dito sa Ireland? Piggery worker. Ito po yung aming mobile home. Sa farm kami nakatira. Ito po yung aming farm. Yan. Ang aming feed mill, gawaan ng feeds, office, pig farm po na babuyan. Kumbaga sa babuyan. Since February 2024, dumating kami dito sa Ireland. Mobile home namin ay 2 bedrooms and 2 toilet. Tara po, tara. Ito po. Ito yung aking kwarto. Ito po. TR nandito po. Sa katapat naman. Ito po yung isang kwarto ng aking kasama. Dalawa po kami nakatira dito sa mobile home. Kusina namin. May rice cooker kami. Munting rice cooker. May heating. Ito po yung aming sala. Pagkakain dito. TV. Pwede mo bang introduce ang sarili mo? Okay. Hello, ako po pala si Eugenio JP Prila. Ano po? Share sa amin yung kung ano yung trabaho mo dito. Ano ginagawa mo dito sa Mitchellstown? Yeah. Bilang isang piggery worker dito sa Ireland, ang ginagawa ko ay nag-aalaga kami ng baboy. Sa healthcare ng baboy, nagbibigay kami ng tamang pagkain, kung ano ba dapat ang kainin ng baboy. Oo. Tsaka yung nagagamot kami, nagbibigay kami ng vaccine. Tapos may ginagawa pa ako, lalo sa breeding ako section, yun ang ginagawa ko, nag-inseminate ng baboy by through using catheter. Catheter, yun ang ginagawa ko. Tapos minsan na pumupunta naman ako sa farrowing, nagpapaanak po kami ng baboy, inahing baboy. Meron po pala kami ditong nasa 2,000 sow level na inahing baboy. Ano yung sow level? Inahing baboy. Bilang ng inahing baboy. Yan po. Ito rin ba yung ginagawa mo sa Pilipinas? Yeah, nagtrabaho ako sa Pinas ng 4 years sa piggery farm. Kumbaga nagtrabaho ako noong una sa Rizal, napunta ako ng Laguna, Batangas. Pero ito na talaga yung profession mo. Graduated po ako ng agriculture sa University of Rizal System po sa Tanay Campus. Agriculture pala. Yeah. Ito yung first abroad mo? Opo, first time. Pinangarap mo ba talaga makapag-abroad? Dati ko pa po pangarap since nung nag-aral ako nung college. Kaya po ako nag-take ng agriculture kasi yun na yung binala ko na magtrabaho po ibang bansa. Gusto mo talaga? Kaya po, ang ano ko po gusto dati Canada tsaka Australia. Dito po tayo pinalad sa Ireland. Paano mo nalaman yung opportunity dito sa Ireland? Nakita ko po yun, may nagpo-post po sa Facebook na potential resources po na yun need daw dito ng mga piggery worker, dairy worker. Nag-try ako magpasa ng CV yun. Pinalad po tayo na makapasa sa mga interviews. Nag-email po ako sa kanila. Tapos
nakapasa sa interview hanggang sa na-process yung visa ko. Inabot po ako ng mga 5 months processing po. 5 months bago ka nakaalis. Bilis lang. Opo, kasi August. August ako na-interview. Tapos, nakarating lang po ako dito, February. Ano yung mga hiningi nila sa yung mga requirements? Ang requirements lang naman dito sa pag-a-apply sa piggery farm dito sa Ireland, kailangan may massive experience ka talaga sa piggery. Ilang years yung experience mo na nasa Pilipinas? Nasa 5 years experience po. 5 na. Opo. Kailangan number 1 experience, tsaka yung may COE ka talaga. Nakatibayan na nagtrabaho ka sa pig farm. As piggery worker dito ay no need IELTS na po dito. No need na. Opo. Medical, nagdaan din ako ng medical. Tapos, visa processing. Tapos yun lang, parang 5 months, lahat-lahat na. Opo. Nagantay ka. Natagalan lang kasi may holiday. Opo, nung nagka-holiday, yun po ang sabi sa amin nung nakaraan. Kaya, Pero in-interview ka ng employer mo by through online din. Opo. Tapos paano yung interview process? Mahirap pa? Para sa akin mahirap din kung alam mo kasi yung trabaho mo sa Pinas, madali mo siyang sasabihin sa employer para sa akin. Kung kabisado mo talaga. Kasi alam mo yung gagawin mo. Alam mo yung gagawin. Tapos from the interview, gaano katagal nung na-interview ka, gaano katagal silang bumalik sa'yo na parang mga 1 week po nagsabi na kung nakapasa ba kami o ano. 1 week lang? 1 week po. Ito palagi yung tinatanong sa mga na-interview ko. Ano yung first impressions mo sa Ireland pagdating mo? Nung una, nakaramdam ako ng sabi ko, ano ba tong napuntahan ko? Parang ang lungkot, laging maulan. Oo. Tapos, dito ka na ba diretso? Or dito po. Dito na? Opo. Winter, pa nun? Ito na yung first na accommodation mo? Opo, dito. Tapos dumating po ako winter pa nun. Kumbaga parang ang lamlam ng paligid. February. Tapos yun, nung syempre bago lang, nakakaramdam din talaga ako ng homesick. Pag kami sa siguro mga 4 months akong na-homesick, nalungkot na yun. Kakaiba din kasi yung lugar niya dito sa Ireland. Opo, nakatira kami dito sa farm tapos malawak ng Nakatira sila sa farm, tapos nung pagdadrive namin papunta, parang maliblib siya. Opo. Tapos walang masyadong makikita. Opo. Ano to? Puro puno. Puno, tsaka kapatagan, bundok. Oo, puro bundok. So parang walang masyadong establishment talaga. Pero dito sa Mitchellstown, ano na yung mga nagustuhan mo yung tumira dito? Nagustuhan mo yung pagtira dito sa Mitchellstown? Nagustuhan ko po dito, madami na din po kasi ako nakilalang mga Pinoy dito na tropa ba. Malalapitan mo anytime na kung gustong magkita-kita, get together. Yun ang sabi ko, parang okay na ako dito sa lugar na to. Oo. Maliit lang pala to, parang less than 5,000 lang yung population. Opo. Nang dito sa Mitchellstown. Mitchellstown po. Maliit lang. So, pag-usapan naman natin yung sa trabaho mo dito sa pig farm. Ano yung mo? Ilang beses ka pumapasok sa isang linggo? Pumapasok po ako 5 days a week. Kumbaga may 40 hours per week po kami. 40 hours per week. Opo. So, Monday to Friday yung duty nyo? Monday to Friday. Oo. Ano yung mo? Oras ng pasok mo? Pumapasok po ako ng 7 a.m. ng umaga. Tapos matatapos ng 4 p.m. ng hapon. Mabilis lang pala. Opo, 7 to 4. Sa 8 hours per hours. day. Tapos ano yung routine mo pag sa work? Ang morning routine ko ay yun. Papasok ako, pupunta may changing room po kami dyan. Kumbaga, magpapalit ako ng damit ng pang-farm. Tapos yun, sa umaga yun, chinecheck ko kagad yung sa mga inahin kasi ako na-assign dito na sa mga nagbibigay ako ng similya sa inahing baboy. Kaya yun, gumagamit nga po ako ng catheter. Tapos yun, sa mga naglalandi po yung binibigay ko. Tapos yun, pag nabuntis, nililipat po namin sa malaking pen dito na tinatawag namin gestation pen dyan sa may namin. Tapos yung mga movement ng baboy, naglilipat kami ng baboy yun. Pero yung mga pakain naman po dito, automatic naman. Okay. Automatic nang napupunta sa kanilang feeders sa mga lagayan. Kumbaga, computer na lang po, iseset na lang po namin, din na po kami kailangan naman. Okay. Anong oras ng lunch break nyo? Nagla-lunch po ako dito ng 1 babalik ka dito sa bahay mo? Tapos babalik na lang po sa bahay. Dito ka na nagla-lunch? Opo, dito na kasi dito lang po kami sa malapit. Ilang oras yung lunch break nyo? 1 hour or 30 minutes? Sa umaga may 30 minutes po kami. Tapos sa hapon may 30 minutes. Bali 1 hour per day. Mahirap yung trabaho? Sa akin kasi mahirap din. Kasi iba yung trabaho dito sa sa abroad talaga eh. Na kung sa amin sa Pinas, 5 kaming katao dito, ikaw lang mag-isa dito. Talaga? Hindi kumbaga hindi katulad sa Pinas na maraming tao dito, hindi kailangan sa abroad yung maraming tao.
So mas mabigat ba yung trabaho dito kumpara sa Pilipinas? Hindi ko rin po masabing mabigat dito kasi para sa akin sulit din ang sahod. Oo. Kaya naman ako nabibigatan sa Pinas kasi parang binigay mo na lahat, mababa pa rin po yung anong sahod. Yung sweldo. Opo. Tapos ilang kayong Pilipino? Dalawa po kaming Pilipino dito. Dalawa lang kayong Opo. Pinoy. Ano yung pinakamahirap na part na ginagawa mo sa trabaho mo? Para sa akin po yung nahirapan ako dun. Pinakamahirap sa part ng trabaho ko. Oo. Saan ka nag-struggle nung umpisa? Ito po. Yung sa pinakamahirap po ay netong nakaraang winter na yun nga, sobrang lamig. Pag magpapalabas po kami ng baboy, hindi lumalabas yung baboy kasi nakakaramdam sila ng lamig. Kumbaga tataboy mo siya dun sa hallway, sa labasan. Nag-iipon-ipon sila kasi parang yung lamig nararamdaman nila na papalabas sila. Yun lang po yung medyo ko dito. Pag malamig yung... Sige, mo na lang. Discuss mo na lang magkano yung mo. Sa pagkain naman po namin, total, dalawa lang po kami ditong Pinoy. Share po kami nung kasama kong Pinoy. Ang 50 euro namin per week ay umaabot na ng almost 2 weeks. Nakakabili na po kami ng mga gusto naming pagkain. 50 euro. Sa korpo lang po namin yun. Tag 50 euro kayo? 50 euro lang po. For 2 weeks? For 2 weeks. Wow. Kasi ang ginagawa po namin, yung korpo namin, 50 euro, for example. Tapos, yung mga gusto namin kainin na pansarili namin, maabot din ako ng 30 euro, 40. Halimbawa, gusto kong bumili ng mga biskwit, mga chichirya, or yung pansarili ba. Tapos yung sa korpo namin, naglalaan kami ng 50. Kumbaga, yung 50, madami ka na din namang mabibili. Tsaka, ang kain lang naman namin, sa tanghali, nagkakanin. Sa umaga, tinapay. Sa tanghali, tawag nito, kanin, nagkakanin kami. Tapos yung lulutuin namin sa hapon na ulam, pwede pa siya hanggang kinabukasan ng tanghali. Nauulam pa namin. Happy ka ba dito sa Ireland? Happy po. Sobrang happy. Natawa ako. Parang napilitan. parang hindi totoo. Ilapit mo kasi yung mic. Sobrang happy naman po. Bakit? Siyempre yung trabaho ko dito compared mo nga naman sa Pinas, yung nabibili ko yung gusto ko, nakabigay ako sa magulang ko na medyo malaki-laki. Nakapag-ipon ka din? Nakapag-ipon din po ako. Bukod sa nakabili ako ng gusto ko, may tabi din po akong pera para sa sarili ko. Meron mga gusto mag-apply na mga nagtatrabaho sa pig farm from other countries or sa Philippines dito sa Ireland. Ano yung mga advice na masasabi mo sa kanila? Kung nagbabala kayo mag-apply, apply na kayo kasi massive hiring ngayon si Ireland. Kailangan ng... Massive talaga? Yeah, kailangan po ng piggery worker dito. Okay. Lalo't nakikita na nila yung ng Pinoy, nagugustuhan na po nila yung trabaho ng Pinoy. Tapos i-promote mo rin, di ba, kasi si Jay is, isa rin siyang content creator. Yeah po. May Facebook page po ako. Facebook profile lang po yun na yun. So sabihin mo kung ano yung ginagawa mo sa Facebook mo. Po yun ako po yung nag-upload ng mga video na ginagawa kong kasiyahan tong nasa na ako man ngayon. Ginagawa kong masaya lang dito sa abroad na hindi natin kailangan maging malungkot. Yun po ang content ko na yun. Kailangan masaya lang, happy lang ba? Oo. Opo. Ano yung ma-advise mo sa mga gustong mag-abroad? Ang may papayo ko lang po sa mga bagong mag-a-apply, ayun, ibayo talagang lakas ng loob, tsaka tiwala talaga sa sarili. Na yun, dapat buong-buo na talaga yung loob pag mag-a-apply ka. Pagka iba na kasi labanan dito sa abroad, hindi dapat nakakalimot sa nasa taas. Binabati ko pala dyan yung mga family ko sa Pinas, Prila family, tsaka Patingo family. Binabati ko din po yung University of Rizal System na din ko sa college. Salamat sa pagpasa sa akin, sir. Kailan ka graduate? 2019 po. Salamat po, sir. Magkikita tayo soon. Pag-uwi mo? Pag-uwi Libre mo sila? Libre ko si sir. Salamat sa pagpayag sa interview. And salamat din sa pag-share mo ng experience mo dito sa Ireland bilang isang pig farm employee. Apo. And sana marami tayo na-inspire ng mga Pilipino na gustong pumunta sa Ireland, na nag-isip pumunta sa Ireland and magtrabaho. Thank you very much. Yung social media mo? Lagyan natin dyan. Eugenio J. Prila po ang Facebook ko. Kung gusto nyong manood ng mga content, na video content na nandun lang po, nakakatuwa. Sige po. So yun,
See you next time, guys. Maraming salamat and see you soon. Bye. Bye!